Ulit ako dahil 4 weeks na ako. Kaya natatakot ako na ma-overdue ako. Kailangan ko ipa-check kung nakapwesto pa rin ba si baby, nakapulupot ba yung coil, ano bang mga risk, ano ba yung estimated na timbang niya, para ma-ready ko sarili ko kung gaano kalaki ba itong ipupush kong bata. At syempre, para rin malaman ko kung maayos pa ba yung tubig or ano ba yung mga kailangan ko i-ready sa sarili ko. Sino mo ka? Ikaw si Dodong? Uy! Oh, yan. Ikaw nga, sino yan? Nagpabanding lang kami ng nila Mami Oni at ate. Tamang bonds-bonds siya doon sa yoga ball niya. Normal na gabi. Palagi naman kami ganun eh. Yung nasa kwarto ko, nagkikentuhan, nagbabanding. Pero nag-open na sa akin si Papi na, uni sumasakit sa akin yung balakang ko. Which is normal naman, kasi kahit ako ganun din ako eh. Pero nasistress na daw siya kasi 40 weeks na siyang pregnant. Eh di ba dapat hanggang 40 weeks lang talaga ang baby sa tiyan kasi daw pag lumagpas, baka makakain na ng tae. At nasistress talaga siya dahil kasi hindi pa daw puputok yung panubigan niya. Tapos may parang naglalabas siya ng phone, nag-record na siya, yung contraction. Kasi parang may naramdaman daw siya na parang konting hilab. May parang hilab niya, parang magkakamins lang daw siya. So, hindi daw yung alarming. Wala pa daw talaga. Si Mami Oni, sabi niya half bat lang siya. Kasi simula nung nagbuntis daw siya, pag 12 hours na, nag-aasim daw siya at nag-aamoy putok. Hindi pa ako tapos magkukung ano-ano. Tapos bigla sinabi niya ni Papi, hindi ko na talaga kaya. Masakit na daw at natatay na daw siya. Papi, ano yung naramdaman? Naramdaman ko nung matatay na ako. Ha? Ano di? Ano yung naramdaman? Andito na yun. Hindi na? Hindi ba ako? Ano na tayo? Ito rin. Ano matatay na? Hindi. Ha? Ano ka na din? Sorry. Sorry. Ano siya na ba? Ano siya? Ano ba yung mag-guide? Ha? Ano na? Hindi ko lang. Ako. Sabay pa nang ko yung baby. Mami ko nagmukha doon ko. Ano? Hindi na talaga. Hindi abot. Hindi ka abot? Ang dami na. Baka ko naman tulong. Ano naman ito? Yung mga dapat hospital. Natawa ka ba? Natawa ko ba yung buga? Natawa yung mga... Alam ko yung po yan. Hindi pa pinilip sa hospital. Hindi pa lahat natin. Natawa sila dyan. Sige. Ha? Nasa baba lang kami noon. Kasama ko sila Jamie at Anthony, yung mga best friend ni Tony. Hindi ko kasi sila mag-stay ng ilang araw eh. Kaya nandito sila. Nasa kotse. Sabi mo na nila. Baka hindi umabot to. Baka hindi umabot. Biglang sumigaw si Tony. Tapos yung bigla kami nataranta lahat. Uy, tawag namin to. Tawagan mo yung boarding. Ano nga yung nag-aaral? Yung over-aral ba yun? Yung class? Dula daw. Tawagan niyo yung Dula. Ay, nako. Tawagan mo rin yung niya. Tawagan na. Tawagan mo na. Okay, kahit yung wag na yung magbabayad yung kasi pagkas yung TV. Di, ano dito na lang? Tawagan mo rin yung Dula. Ano rin yung Uy, putok na naman. Ayaw ko na agad. Diyan na? Di ba amo ulit mo nang umilayin? Alayin mo si Fred. Sabi tayo mo ba? Baka mamaya mo kadali si Reggie. Andiyan na yung gamit sa kotse. Andiyan si Harvey. Yung ako na dito na talaga yung bago eh. Naglimit na ako. Ha? Dito. Masada. Ito ang ina. Wait lang. Sandali. Ano kailangan mo? Dahil lang ina ako umalis. Dahil ako dito sa matawa ka pa. Wala na tatay na ako. Hindi mo ulo ko dito eh. Hindi mo kahit mo ba naman. Hindi mo kahit mo. Baka kita. Hindi ko na talaga kaya. Ganito din nangyari sa akin kay Dodong eh na nahihirapan lang ako sa biyahe. Andiyan na talaga kasi yung ulo. Nandiyan ko ng ano. Amin na baka makatatuloy mo tulungan ito papi. Nararamdaman ko na lumat yung bebe ko. Surrender ko eh. Tingnan mo, naamat na. Hindi na kaya? Hindi ako usap. Paano bilhin mo, di ba? Naglilit na. Naglilit na siya. Paano bilhin mo ba yan? Matigil na ako. Hindi na ba sana yun? Masana yung ano kung dalit ko. Ang ganda tuloy na namin. Baka ayayin ko nga. Ano, pagbakin na kayo. Ayaw ko yung nanay tayo ng malayin. Baka din naman yung kapal niya. Ang dula. Yung kaya ako yung masabihan niyo. Sabihan mo na kapal niya kasi yung marami lang yun. Palagi akong nagpapahilot at nangihingi ng mga advice sa birthing coach ko. At nag-birthing class pa nga ako, di ba? Buti na lang talaga kapitbahay lang namin siya. Sobrang lapit lang talaga. Kaya sabi ko noon, tawagan nyo na agad sila. Kasi alam ko na hindi rin naman ang Toro family dapat gawin eh. Ano? Patagay sa akin dito mo? Eh, pagpigil yung... Ayaw mo. Diyan ka na lang mga nakasala. Dito na lang ako yung mga... O dito na lang, kasala. Buwan ka daw ba? Buwan ka na. O yan, kapigil mo mo gano'n. Tawagan niya. Yung ano ko, dula ko sa mga midwife, OB, ano siya, hindi na yung mga number. Tawagan niya. Hindi na baka bukas sa ba, ha? Ano yun, atay ko na siya. Pag-progress nung paggalaw ni baby sa loob ko para kay Dodong na alam kong medyo malayo-layo pa. Ito talaga, alanganin na. So, ayoko na talagang iris kasi pakiramdam ko talaga lalabas na siya. Dahil 1 year ago pa lang naman simula nung nanganak ako kay Dodong. So, kilala ko yung katawan ko. Sabi ko na lang, hindi ka ni Bobby. Sabi ko na sila. Oo. Ano si ate? Sundin mo na. Dati mali pinapalo ko nga eh. Hindi ko alam yung decision kasi kanya ng hospital. Andiyan na talaga yung ng bata eh. Ano nga? Dito na siya. Dito na, wala na gawin. Nasa na tayo pool? Hindi tapos na. Oo, naglalagay na ng tubig. Hindi ko alam na umabot. Hindi ako sa daan. Hindi ko din tayo sa daan. Ano siya? Masanay mo. Hindi na. Okay. Wala. Wala kita to. Abi! Utangin. Sinawag ko nga kayo eh. Sasapat na kayo na talaga sa. Ano yung hindi mga isa ng tubig? Kailangan lagay nyo isa ng tubig. Huwag yan ng tubig. Sanay nila. Okay, hindi na. Bukas yan. Boy. Hindi na. Anong buwan gagawin? Hindi ko alam. Kayo mo na. Okay, maglakad na lang ng mga. Ang layo na lang. Masanay. O, sige, sige. Okay, ano na yun? Sa likod sa harap. Dito ko na lang. Hindi na kaya. Hindi na. Para tayo Hindi ako nilagay. Tawag yun sa atin. Nakakalagay ba ng tubig? Dito po, nag-iika pa na gano'n. Ilaw, sige. Sino natin ba? Ano yung isang tubig?
Oo, kailangan. Para ano, bago hindi mo ilaw ng ano yan. Ay, ito, mas malakas pa nalalaman siya. Ate, may mga ganito. Yung katubig, kami. Pabay, baka makano kasi papi dyan, pakulitin. Ayun na lang naman eh. Okay, sabi ko lang doon, kasi gusto nyo lang dyan. Ganyan na ako niya. Gusto ko naman. Papi, start. Ito siya na siya. Ako muna ba gusto? Eto pa. Ito, kasi, di ba, pinatanggal na nila. Inayos-ayos na yung paligid. Pasalamat talaga ako inanggal niya doon sa ano eh. Sa mini altar na ginawa ni Pai. Pero Mi, alam mo yung indami na nasaktan ka na. Tapos talagang alam mo malapit na malapit ka na kasi mga anak. So makikita mo siya, hawak-hawak niya yung picture. Bakit niya hawak? Sobrang clear nung memory na to sa akin kasi habang nasasaktan ako, talagang nabalin niya yung emosyon ko na binibigyan niya yung picture, tapos ginagalan yung kandila. Alam mo yung parang ino-opera niya ako na, ganyan. Basta ang kulit, ewan ko, ang gulo talaga. Tapos ito ba, parang tanga din si Tony, binibigyan niya ng mga kandila yung, bakit ako, nag-name ako. Oh my God, binibigyan niya ng kandila. So ending, nakahiga akong ganyan, nakahawak ako. Pag tinilang sa paligid, parang ako dinadasalan. Alam mo yung pakiramdam na, ito ba yung pakiramdam ng mga ng mga bangkay sa taol, tapos yung mga kandila yung mga nasa paligid. Dinadasalan nila ako, parang nag-oorasyon sila. Parang nakaaning na ako sa moment na yun. Lahat sila talaga, ay nako, hindi ko na alam kung tama pa ba ito nangyayari. May fan ako dyan, may fan ako. Dito live. 99%. Dahil ko to, kape to. Detektan ko yan. Si Mami, nakikipag-competensya pa. Kasi napapangiti ko si Papi. Kahit hirap na siya. Di ba napapasal tayo? Hirap. Wait lang ko. Baka mo lang, ganun na. Sumisip ko sa'yo. Sumawala na. May ulo. Oo, Mami. Ayan. Papi. Ayan. Malapit na. Lapit na. Takot ka. Ayan. Konti pa. Konti. Huwag ka mapahinga, honey. Kaya mo bukan. Tignan natin, Papi, para mag-active na tayo. Para magising na, Papi. Huwag ka na mahirapan. Sige na, Papi. Okay na. O, ibigay na ka ng yelo tsaka ano. Yelo po. O, gusto mo na lang. Gusto mo na lang. Saba? Ilan yelo po? Dali na. Sabi na. Ito yung pangalawang beses na na-witness ko ng nanganak si Papi. At wala akong masabi kundi sobrang proud ako sa kanya. Yung nakikita ko na nahihirapan siya pero inisip niya yung baby niya. Kasi naalala ko lang kay Dodong dati. Sumakay kami ng sasakyan. Teka sandali, para alam niyo, ito yung vlog sa YouTube ng Team Happy. Ako din nakasama nila niyan. Halos umangga na kami niyan sa mga sinasalubong namin sa sasakyan. Halos lumabas na rin talaga din si Dodong. Ilang beses nang inipit yung bata sa loob dahil bumiyahe. Tapos, tawag ilang niya ng ulo, nang inipit lang talaga niya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na, sabihin mo na. Kaya nung gumanon ako, nanok yung t-shirt ko, then sasalo ko, bahala na, buti lang 5 minutes bago mag-hospital at umabot kami ng ospital. Pero kung hindi, baka napalak talaga siya sa sakyan at mas mali dahil wala ko alam. Kaya alam ko at naiintindihan ko kung bakit kinailangan niya ng, sige, iisipin ko yung baby ko, i-irit ko na to dito. At buti na lang din talaga, napakautak ni Papi at nakikinig din siya sa akin, pati si Harvey, na sabi ko, ayan na, mabilis lang kayo, lagi niyo ilalagay lahat ng gamit niyo sa sasakyan. 2 weeks ago, nakalagay niya agad yung gamit niya sa sasakyan, kahit sa loob na lagi nilang bit-bit yun, lahat ng gamit nila. Napakagaling ni Papi at sobrang magical na buong Toro family pa yung naka-witness na lumabas si Baby Harvey. At for the first time, si Harvey, na-witness niya kung paano mga anak yung asawa niya. Bang gender? Baby! Baby girl!
sinabi ko din sa mga tao na tama si Ate P dahil ang hiling ni Happy ay baby girl. At baby sister daw talaga yung nasa chan ko. Pinipilit niya yan kahit pag-away ako sa kanya, no, it's a baby boy. Pinipilit yung baby girl kasi sobrang instinct na, anong na-feel mo, anong pakiramdam mo? Wala. At until nung hinugot ko na yung bata, doon ko lang talaga nakita yung gender niya. Kaya sobrang napaano talaga, napawawa ko na, okay, iba pala talaga pag bata yung humiling. Hindi ko alam kung coincidence lang o totoo talaga yun. Pero sobrang happy ko din talaga kasi alam ko gusto nilang dalawa ni Harvey yun. And talagang hinihiling Ate Marie! Uy, hindi ka na umabot ng ospital? Saka pinanganak sa bahay lang ni Mami Oni? Ano nangyari sa'yo? Ito yung pinakakit sa pinanganak sa lahat.